Alright. So, panibagong circuit naman po tayo. So, dito po sa circuit na to, ang hinahanap po natin ay si I sub L. Okay? Mapapansin nyo po, meron tayong 5 milliampere at meron tayong 2 milliampere. Magkaiba po ng current direction. So, using Kirchhoff's current law, so ito pong dalawa ay pwede po nating pag-minusin. Okay? And then, itong 2 kilo ohm resistor at saka itong 3 kilo ohm resistor, magkakaparallel lang po sila. So, since iisa lang naman yung node nila dito, tigi isang node. So, ibig sabihin lahat po sila ng magkakaparallel lang. So, i-redraw natin, redraw natin. Gamitin natin yung red. Okay? Ito si 5 milliampere. Ito naman si 2 milliampere. Ito naman si 2 kilo ohm. Tsaka si 3 kilo ohm. Tsaka si 6 kilo ohm. Okay. So, ito yung 5 milliampere. At saka ito yung 2 milliampere. So, since pwede natin gamitan ng Kirchhoff's current law, so mangyayari dito sa node na to, pwede natin silang pag-minusin. So, 5 minus 2 is equal to 3 milliamperes. Okay. So, delete na natin to. Gawin na po natin tong 3 milliamperes since 5 minus 2 is 3. And then, ito po ay 2 kilo ohms at saka 3 kilo ohms. So, nilipat ko lang po ito dito, itong 2, nilipat ko dito, pinagbaliktad ko lang itong 2 milliampere saka itong 2 kilo ohms since pwede naman talaga. Okay? So, mapapansin niyo po itong 2 at saka 3, itong 2 at saka 3 ay magka-parallel. So, ipaparallel na po natin. 2 parallel sa 3 is equal to 2 times 3 over 2 plus 3 is 5 equal to 6 over 5 equal to 1.2 kilo ohms. So, nandito po si I sub L. Yan po yung ating hinahanap. Okay, so, tanggalin na natin tong isa. Gawin na po natin siyang 1.2. So, 1.2 kilo ohms. Kompletohin natin tong circuit. Yan. Okay, so dito meron kang dalawang resistor at saka isang current source. So, pwede na po natin gamitin si current divider rule. Okay? Using current divider rule, I sub L is equal to, syempre, total resistance is 1.2 plus 6. Ano naman yung ating current? Current source? 3 milliamperes. Ano yung i-multiply natin? 1.2 ba o 6 kilo ohms? Kapag current divider rule, instead na gamitin natin yung dinadaluyan mismo ng current natin, ang ginagamit po natin na pang-multiply sa 3 milliampere ay yung kabila. So, 1.2. So, i-multiply natin ng 1.2. Okay? So, I sub L is equal to 1.2 times 3 milliamperes all over 6 plus 1.2 is 7.2. So, ibig sabihin, 1.2 tsaka 7.2, pwede ba natin itong So, sa 60 ay 5. So, 6 to. 6 times 2, 12. 6 times 1. So, 6. So, pwede natin itong cancelin divided by 6. All over 6 pala. Equal to 3 milliamperes divided by 6 is 0.5 milliamperes. Okay. So, ayan po yung I sub L natin. So, ganyan lang po kadali ang pag-solve ng circuit na to. Okay. So, maraming salamat po. And thank you so much sa panonood po. Maraming salamat.